It's time for the Daily Brad with Brad Jeff Eliscopides. Brad Jeff, good morning, Brad. Good Good morning, Brad. morning. Yeah. Good morning, Brad. Good morning. Yes, sir. All right. Yeah. Hinihintay ko yung intro mo eh. Yung Oo. intro na. Oo. Medyo ano lang dito, matagal siya loading. Naghang. Oo. Matagal siya loading. Ayan. Although maganda yung sinabi ni Nanay Minerva. Yun na yun. Magdadasal na lang ako. Opo. Come to me and I will give you rest. Amen. Yes. Yun sinasabi po ni Nanay Minerva kanina. Sa lahat ng mga napapagal, kayo'y dumulog sa akin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Amen? Amen. Brad Ted, Oo. Brad Ted, talking about rest, tayo ngayon ay nagpapahinga lang. Staycation tayo ngayon. Yan. Para naman hindi to wallpaper. Pakisabi kay Consul Joe. At totoong buhay yan. Maganda, Brad Ted. Maganda ang aking tanawin ngayon. Maganda. Ay, salamat po na marami. Thank you, Brad Jeff, again. Dito sa kahit na ikaw nasa bakasyon, tuloy pa rin ang paghahatid ng magandang balita. Nanay Minerva, makinig lang po kayo sa amin, ha. Meron po kaming balita po sa inyo. At si Nanay Heidi, yung taga Cavite siya, Seth, yung ating winner ng pabida sa Radyo 5, yung nagdadaing. Po ng Tansa Cavite. Nanay Heidi, meron kayong dagdag po na 1,000 piso galing po kay Happy Pare. Opo. Kasi nga din, sabi ho, ay kayo po isang dakilang ina na hanggang ngayon, yun po, pa rin ang ginagawang trabaho para po sa kanilang pamilya. Okay, Brad, go ahead. Well, marami nakikinig sa atin, Brad Ted. Nanonood din from Bindoy, Negros Oriental, si Nanay Tonico Navarro. Pagbati galing sa kanyang anak na si Joji. Of course, happy viewing din. Lanyosa family. On the way daw sila ngayon sa Laguna. Nasa sasakyan sila. Gina, Roma, Moses, buong Bayon family. Of course, Bong, Josel. Good morning. Thank you for viewing. At si Dorcas at Lermo Beleno. Kanilang anak na si Blessa, Darlene at Caleb. Cha, we're starting a brand new series this week. Ito yung mga katagang akala natin nasa Biblia. Alam mo yon, yung nasa Bible pa yon. Akala natin punong-puno ng wisdom, okay? Okay, pero pagka hinimay mo ng husto, pinaniwalaan natin to, hindi ganun kaganda yung ending. Okay, so buong linggo po ang tabayanan natin yan. Ngayong araw na to, pag-uusapan natin yung kataga, maaaring naniwala ka rito, follow your heart. Yan, ang gandang advice, di ba, Brad Ted? Yung sundin mo lang yung tinitibok ng puso mo. Alam niyo po, magdadalawang dekada na akong pastor dahil dyan sa follow your heart na yan. Ang dami ko na na-counsel na nabuntis sa pagkadalaga. Okay? Dahil narinig lang yung payo sa isang inuman. O ikaw mismo, dininig mo lang, sinunod mo lang yung tibok ng puso mo. And then later on, nakita mo sabla yung resulta. In fact, ibang kinounsel ko, na-scam dahil dyan sa gut feel, sinunod yung puso. Dahil madalas po, pag emosyon madalas pinapairal natin, yung ating decision-making process, medyo nararush ba? Madalas nawiwindang yung ending. Nagre-reply tayo ura-urada. I mean, may nagbasay sa Facebook, yung galit mo sa puso mo, nilabas mo sa daliri mo, ayan, sumagot ka ng mabilisan. Ang bilis mo mag-decide, palitan yung ex mo, sugatan pa yung puso mo. Kaya ayan, another ex na naman yung problema mo. Mahirap yung sundin ang puso. Dahil sabi sa Biblia, above all else, yung puso daw po natin ay makasalanan, deceitful, mapanlinlang. Sabi nga sa Jeremiah, it is beyond cure. Sino makakaintindi raw dito? So, paano mo susundin yung puso? Limitado siya at madalas nga po makasarili, kaya pachamba-chamba. So, Jeff, sino dapat nating sundin? Sa 1:8-12, pakita mo, Seth. At sinabi ni Jesus, ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Si Jesus po, ang claim niya, I am the light of the world. Una, siya palang ilaw, dapat siya sundan natin. Ano ibig sabihin nun? Yung kanyang mga katuruan, yung mga kanyang kaluguran, yung will niya, yung plans niya. Kasi po, pagka may ilaw, may clarity. Subukan mong lumakad sa dilim, sa isang kwarto. Ang sakit nun, Ted, pag kumanto yung tuhod mo, tama?
Pero yung pagsunod mo kay Jesus, parang well-lighted yung kwarto. Okay? May wisdom. Uy, hindi muna ako ngayon mag-i-invest dito. Uy, hindi ko ako magpapaligaw sa lalaki na to dahil nakita ko sa Facebook ang ganyan-ganyan. Kaya nga as we end in prayer, inassess ko po yung buhay ko habang inaaral ko to. Yung lahat ng mga pinagsisihan ko sa buhay ay mga desisyon na wala si Jesus sa picture. Pero lahat ng ini-enjoy ko ngayon sa buhay, whether spiritual, relational, physical, financial, yun po yung mga desisyon na kinonsulta ko muna si Lord. Minsan, it doesn't make sense sa mga desisyon ko, pero basta sundin mo lang si Lord. Madalas, counterintuitive, parang labag siya sa normal na kaisipan, pero sundin mo lang si Lord. Alright? And then the ending, you will have light and clarity. And you will be the light as well sa ibang tao. So, magrepent lang po tayo. Talikuran natin yung mga discarding makasarili at discarding baluktot. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Sa 1:8-12, sinabi mo, ikaw ang ilaw ng mundo, ang sumusunod sa iyo ay hindi namumuhay sa kadiliman, kundi nagkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Lord, may mga desisyon kami na madalas nirarush namin. Ay sa isip, pinalo ng aming puso. Lord, teach us how to pause and pray. Pause and pray. At Lord, alam namin, bibigyan mo kami ng clarity sa aming pagdidesisyon. Salamat po sa buhay namin na binigay mo upang maging ilaw sa iba rin. Amen. Amen. Panginoon, muli kami dumudulog sa inyo. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff Eliscopides at gabayan po kami sa aming pong ginagawang pagbimisyon sa segment na ito ng ating programa at alagaan niyo po ang lahat ng mga tulad nila Nanay Minerva at Nanay Heidi na nakikinig po sa aming programa. Lord, kayo na pong bahala sa kanila. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Brad Jeff, another glorious Monday morning. Salamat po na marami sa lahat po ng mga nagpaparamdam sa atin. And right now, si Brad Jeff po sa kanyang visuals ay umiikot-ikot. Oo, tama, nasa tuktukan ng Araneta Coliseum. Yun ba yan? The Big Dome. Ha? Pinapakita ko lang sa'yo, Brad Ted. Oo. Steak eh. Para makapagpahinga naman. Oo. Sige. So yung ang lugar mo ay nasa ano ka? Nasa Cubao? Oo, Ted. Nasa COD ako ngayon. COD. Yung alam mo yon, yung may mga pagpasko. Oo. Nakikita ko nga. Naghahanda na sila para sa kanilang palabas. Sa itaas ng building. Alright. Sige. So, salamat na marami, Brad Jeff. Hindi na ako magtatanong kung nasaan ka talaga. Sige. Brad Ted, yung aking kaibigan si June De Vierte, nasa airport ngayon. Yun daw, programa natin ang pinapanood, pinadala pa yung picture. So, sa mga nag-aabang po ng kanilang mga flight dyan sa airport, good morning po sa inyong lahat. Good morning and thank you. Opo. Sige, so Brad Jeff, we'll catch you again tomorrow. Nandiyan ka pa rin ba bukas? Wala na, Brad Ted. Overnighter lang to, Brad Ted. May pasok na tayo bukas. At ang aking mga anak may pasok na rin. So, alright. Ini-enjoy lang natin yung holiday. Okay, sige. We'll catch you tomorrow, Brad Jeff. And thank you again. Salamat sa paghati ng magandang balita. Thank you. Anytime, Brad Ted. Ito po ang inyong Daily Brad. Your daily dose of inspiration. God bless po. And God bless you more serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.